Sa panimula ng kwento ay ang pagpapakita ng ilang magaganap sa hinaharap tungkol sa nagbabagang balita sa telebisyon na sa kinahapunan na ito ay sumabog ang gulo sa lungsod ng Bucheon dahil sa nangyayaring pig rampage. Ang dambuhalang baboy ay naispatan ng mga residente na tumatakbong wala sa kontrol at marahas sa gitna ng lansangan tangay ang isang babae, pati ang mga taong bayan ay halos madamay. Ang babaeng nakita sa balita kung saan pinaghihinalaan na nagdulot ng pagkaaligaga o tinangay ng baboy ay iyon na si Linara, ang siyang pangunahing tauhan dito sa kwento at sa kabila ng lahat sa totoo nito ang baboy na tinutukoy na kanyang sinasakyan kanina ay isa talaga sa kanyang kaibigan, bagamat isa nga siyang tunay na baboy subalit siya ay nagagawa ang makapagpalat anyo bilang isang ganap na tao kahit ang isang binata sa kanan ay isa rin siya sa lahing animal. Si Nara ay nakatanggap ng makapangyarihang artifact mula sa kanyang ancestor at gamit ito ay nagiging makapangyarihan ang bawat anong bagay na kanyang hawakan, na ginagamit ito upang mapuksa ang mga mahiwagang nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Maging siya ay hindi rin ito batid noong una maliban noong sandaling siya ay pumanaw sa araw ng kaarawan at muling nabuhay, upang maging sumunod na spirit hunter dahil sa sumpa ng gumiho. Naghanda ang grupo sa susunod nilang pagtugis ng masamang spirit at nilapitan nilang tatlo ang tunnel kung saan nila naramdaman ang presensya ng multo. Nang nasa may loob ay may narinig na paghugong kaya't nalaman ni Gianwo na malapit na sila'y humarap sa kalaban. Di pa nga nagtatagal ay tuluyan na nilang nakita ang malabong anino ng spirit mula sa kabila ng tunnel. At noong mas malinaw na nilang nakita kung anong klaseng spirit ang naririto sa tunnel na kilala na isa palang specter. Isa itong multo na kumakain ng mga kaluluwa. Medyo bihasa na rin si Nara sa pagkilala ng mga spirit at inihanda niya ang sarili sa pagharap dito gamit ang karaniwang roller ni isa man sa kanila ay walang nababahala, gayong batid nila na nasa mababang antas lamang na multo, ni hindi pa nga sapat para sa isang kluber na bawang. Sa kasalukuyang oras na ito ay ito ang isa sa part-time job ni Nara ang tugisin ang mga masasamang spirit. Dahil siya ang nag-iisang pinakamagiging makapangyarihang spirit hunter sa hinaharap, at naglagay siya ng chi sa roller at pagkatapos itinutok sa multo, isa iyong hudyat ng laban. Si Gianwo at pati ang baboy na si Hando ay kita sa mukha nila ang pagiging seryoso na mapatamba ang multo at nitong ibigay na ni Nara ang hudyat, mabilis sumugod si Gianwo at sinundan naman siya ni Hando, habang si Nara ay naiwan sa likod para sa huling pagsugod. Maging ang spirit nang makita ang kanilang paglapit naghanda na rin ito sa laban. Habang mabilis na tumatakbo ang specter sa panig ng mga bida naman ay gayon din ang kanilang ginagawa, tumalon ng mataas si Hando habang nasa ibaba naman si Gianwo at umikot ng matining ang baboy upang sa gayon ay makabuo ng puwersa, kaya't nang bumagsak na sa multo kita ang matinding naging pinsala dito. Nang malapit na si Gianwo ay naglagay ito ng chi sa kamay na siyang gagamitin sa pag-atake. At yung tumama iyon sa multo ay nakapagdulot ng malaking hiwa, at pagkatapos niya bago pa man makapag-regenerate ang kalaban iyon na ang tamang oras upang sumali na si Nara sa laban, sinaksak niya ang spirit sa may parte ng tiyan at dahil dito, tuluyan na nilang natalo ang espiritu at nagwakas na ang laban. Sa mundo na ito ay may mga nilalang talaga na nananatiling hindi nakikita ng iba at ito nga ay part job ni Nara ang hanapin at tapusin ang masasamang espiritu bilang parte ng kanyang trabaho. Ngunit bago pa man ang lahat ng kaganapan na ito, matagal ng panahon ang lumipas eksaktong 60 taon, ang oso at ang tigre ay humiling sa Supreme Divine Regent o kilala din sa tawag na Lord Huanong na gawin silang tao. Iyon ang kanilang naging kahilingan noong mga panahon na iyon. Pumayag naman ang Supreme Divine Regent na tuparin ang kanilang mga hiling ngunit may dapat muna gawin ang mga hayop bago maging ganap na tao. Sinabi ni Lord Huanong na kung makonsumo nila ang sagrado na mugwort at bawang, at kung magtiis na hindi makita ang sikat ng araw sa loob ng 100 araw at manatili lamang sa loob ng yungib, doon pa lamang matutupad ang hangarin na maging tao. Ngunit sa loob pa lamang ng 7 araw ang tigre ay hindi na kinaya ang palagi lamang kakain ng bawang sa dilim at siya ay tumakas gayunman iba ang oso dahil naniwala siya sa banal na pangako, nagtiis siya na hindi makita ang araw sa loob ng ibinigay na palugit at nagtiyaga, at noong natapos na niya ang 100 araw gaya ng ipinangako ang pagkain lamang ng mugwort siya ay tunay na naging tao. Paglipas ng ilang panahon sa pagitan ni Anyeo ang Bear Woman at ni Huanong, ipinanganak sa kanilang pamamagitan si Dangon Wanggiam ang nagtatag ng Korean Kingdom. Sa mitolohiyang ito ng Dangon,
ngunit ang kwento na ito ay hindi na naipasa paglipas ng panahon. Nang ang oso at ang tigre ay bago pa sila magtago sa pag-asa na maging tao doon sa yungib, pagdating nila dito ay pareho silang nagulat sa nakita dahil ang buong yungib ay puno ng ibang hayop dahil nalaman nila ang tungkol sa balita, kaya't sila ay naririto rin upang maging tao. Ayon sa sakim na baboy kapag daw siya ay naging tao na ay kakain ng maraming puso ng mga tao ngunit tumakbo na ito palayo pagkalipas ng 2 araw, samantala ang vain fox na ang plano kapag siya daw ay naging tao, gagawin niya ang magnakaw ng mga alahas upang sa gayon ay maging mayaman, ngunit tumakas rin paglipas ng 3 araw. Karamihan sa mga hayop na dumating upang gawin ang pagsubok ngunit sa huli, wala sa kanila ang tumagal kahit 7 araw kaya't wala rin sa kanila ang nagtagumpay at ang mga hayop na nabigo na maging tao, nakatago sa paligid at nanlinlang ng mga tao at sa paghahangad na maging tao sa pagiging desperado, pumaslang sila ng human at kinain ang atay ng mga ito. At minsan ang ginagawang kasakiman na iyon ay nauuwi sa malalim na sama ng loob, sa paghahangad na bumawi sa nangyaring pagpigil sa kanila habang nasa paghahanap ng human at nakakasagupa ang mga evil hunter kaya't iyon ay nauuwi sa paglalaban at sa kasamaang palad. Nitong mga panahon na ito si Nara ay isa pa lamang ganap na batang paslit, nakuha siya ng masamang espiritu ang demonyong gumiho sa anyo ng isang tao. Dumating rin naman sa tamang oras ang kanyang lola na bihasa sa pagligpit ng mga masasamang espiritu, hindi naman nagpapakita ng kahit kaunting takot ang masamang gumiho bagkus natuwa at natagpuan na niya ang Demon Hunter, bukod pa ay nasa mga kamay na niya ang kanyang pakay upang iuwi sa kanyang asawa para sa ganun ibigay si Nara bilang alay para maging tao. Tamad lang na nagsalita ang matanda na buong akala ko'y naubos na kayong masasamang lipi ng demonyo. Ngunit ito ka na isang halimaw na iginigiit sa pagpapanggap na tunay na tao, pero hindi siya pinapansin ng demon bagkus pinuri ang kaakit-akit at dalisay na si Little Nara. Ibinunyag rin ng demon na sa wakas daw ay maibabalik na niya ang pabor para sa asawa sa tulong ng bata na nasa kanyang mga kamay, sa kabila naman ay nagbanta ang matanda na kung sakaling magkaroon kahit maliit na gasgas ang kanyang apo ay tiyak na maghahalo ang balat sa tinalupan. Tiniyak ang mabigat na kabayaran ng buhay at sarkastiko lang na sinabihan ang demon, na walang kwenta ang kanyang mga banta. Natigilan ng ilang sandali ang masamang nilalanggayong batid nito na hindi maganda ang kanyang kalagayan sa mga oras na ito, dahil nalaman ng lola ni Nara ang kanyang lihim sapagkat malakas ang amoy ng dugo na kinuha mula sa mga inosenteng tao, at patanong na sinabi kung hindi man lang nakakaramdam ng kahit isang beses na pagsisisi sa dami ng taong naging sakripisyo, para lang matugunan ang pagpapanggap bilang isang huwad na tao. Pagkatapos ay kinuha na ng matanda ang artefakto at isinuot ito sa kanyang hinlalaki, habang nanginginig na binabatak ang pana at nagbigay ng malinaw na banta, na dito na matatapos ang hangal na demonyo. Sa kabila na may mapanguyam pa ang nagmutate na fox at hindi nagpapakita ng pagkabahala, panunuyan nito na wala kang silbi old woman ni hindi mo nga magawang hatakin ang ayos ang iyong pana, at halatang wala ka ng lakas sige gawin mo ang pamana kahit anong oras, at tiyak kung kahit saan ka pa tumutok ang iyong apo ang siguradong matatamaan sa mismo nitong puso. Naging masyadong mayabang ang Demon Fox matapos makitang tila ba nahihirapan ang lola ni Nara sa paghatak pa lamang sa pana. Hindi alam ng Demon Fox na 60 taon na naging dalubhasa ang matandang ito bilang isang mahusay na hunter, na ang pagliligpit sa kanya ay para lamang pagbubugaw ng isang langaw. Walang ano-ano'y hindi man lang nag-atubili ang matandang ginang na pinakawalan ang pana at sa loob lamang ng ilang paghinga ay humadyabis ng mabilis ang pana habang patuloy pa din na nagiging mayabang ang demon, dahil sa mayroon siyang panangga ang bata kung saan doon nga tumama ang palaso. Pero makalipas lamang ang ilang saglit tila natauhan ang demon at parang natutunaw na kandila ang kanyang mukha sa bilis na pagbabago ng reaksyon. Gayong sa halip na ang bata sa kanyang kamay ang unang mapinsala ay para lamang iyon sinag na hindi nakakapinsala ng tao kundi sa kanya lamang nagkaroon ng epekto, maging si Nara na walang nauunawaan sa pangyayari ay nagtataka rin dahil mayroon siyang nakikitang bagay pero hindi magawa na mahawakan, na nakatusok sa dibdib. Napangiwi na lang ng tahimik ang mayabang na demonyo at kasunod nito'y nawala na ang kanyang lakas na hawakan pa si Nara kaya't wala siyang nagawa kundi ang bitawan. Nang makita iyon ng matandang ginang ay mabilis siyang tumakbo upang saluhin ang kanyang apo upang sa gayon ay hindi masaktan, at matagumpay naman niyang nasalo,
samantala ang Demon Fox ay hindi pa din makapaniwala sa kanyang sinapit. Sa sandaling naging ligtas na si Nara, sinabihan ng matandang hunter ang nanghihinang demon na ang mga hayop na walang inatupag kundi ang manggulo ng mga tao ay hindi kailanman magiging ganap na tao. Ang pagkain sa mga atay ng tao ay hindi mo rin matatagpuan ang iyong sarili sa mas magandang lugar pagkatapos ng iyong kamatayan. Ikaw ay magiging alikabok sa kabilang buhay at pagbabayaran ang iyong lahat ng kasalanan. Matapos marinig ang tungkol sa pagbabayad ay bigla na lang tumawa ang Demon Fox sa magkakapatong na boses, bukod doon ay may lumitaw rin sa katawan na madilim na enerhiya. Ang naging tugon ng matandang hunter ay panain siyang muli upang tuluyan ng tapusin, bumalik na sa orihinal na anyo ng hayop at dumating rin ang kanyang kapareha, ang kanyang asawa na inabutan ang kahabag-habag na sinapit ng asawa sa kamay ng hunter. Galit na galit ang dumating na fox nang makita ang walang buhay na asawa, gayong hindi lang isa at hindi lamang dalawa ang palason na nakatusok, kundi talagang tatlo pa ang tumapos sa kanyang buhay at bukod sa kumalat na dugo, hindi matanggap ng masamang nilalang na itinuring na isang mammals ang kanyang minamahal na asawa. Di nagtagal ay naging ganap na demonyo sa tindi ng pagkapuot at ipinangako ng demonyo na walang iba siyang sisingilan dito kundi ang hunter na tumapos sa buhay ng kanyang asawa at magbabayad ng higit, habang umaalulong at pinapakawalan ang maitim na kapangyarihan. Nagbanta ito na magbibigay ng sumpa sa pamilya ng hunter sa ilang salin na lahi, dahil dito ay lubos na nag-alala ang lola ni Nara, hindi inaasahan na may kakayahan pala ang demon na ganito kalakas. Lumaki pa na parang isang anino ang demon habang nasa walang magawa ang matandang hunter sa mga sandaling ito, at ayon sa demonyong gumihon na hindi mismo ang matanda ang bibigyan ng kamalasan kundi ang kanyang mahal na apo, ipaparanas kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng minamahal sa buhay, gaya kung ano ang kanyang naranasan ngayon. Si Nara na walang kamalayan at nasa mahimbing na pagtulog, sabi ng demonyong gumiho, sa panahon kung saan tumuntong si Nara ng 17 gulang, mararanasan niya ang isang hindi maayos na kamatayan. Walang magawa ang matandang hunter kundi ang yakapin ang apo habang ibinababa ang sumpa ng gumiho. Ayaw man niya iyon maging matagumpay, ngunit sa pagkataranta ay wala siyang nagawa na mapigilan, at noong matapos ang pagbibigay ng sumpa nahulog ang isang bala ng pana at kasabay nito bumalik na sa dati ang madilim na paligid, nawala na rin ang presensya ng demonyo at tumambad ang magulong looban ng bahay. Agad-agad na sinuri ng matanda ang apo upang hanapin ang palatandaan ng sumpa, at gaya ng inaasahan ang malinis na leeg ni Nara, malinaw na makikita dito ang marka ng demonyo. Gulat na gulat ang lola ni Nara dahil 100% siya ay sigurado na itong tatlong pulang markang guhit na papaikot, ang sumpa ng demonyo. Makalipas ang 16 na taon, sa loob ng mahabang panahon na iyon ay mas malaki na ang pagbabago, naging maunlad na ang soul, maliban sa leeg ni Nara. Bagamat may nagbago dahil bilog na ito, pero iisa lamang ang ibig sabihin nito, ito na ang araw kung kailan nakatakda na ang kanyang kamatayan. Dahil si Nara ay 17 gulang na sa kasalukuyan, gayunpaman kahit alam niya ang tungkol sa sumpa hindi siya naniniwala sa sinaunang pamahiin, mataas na ang araw pero mahimbing pa din ang pagkakatulog, at sa kadalagitan na rin ito. Maya-maya pa ay dahan-dahan na binuksan ng kanyang ina ang pinto ng kwarto upang siya gisingin, habang mapapansin ang pagiging maingat ng kanyang ina dahil alam din niya ang tungkol sa sumpa ng gumiho, at ngayong araw na iyon mangyayari dahil ito na ang araw ng kanyang kaarawan. Bagamat itinuturing ng pamilya na ngayon ay isa lamang rin na pangkaraniwan na araw, sinikap ng nanay ni Nara na siya ay gisingin dahil sa pagpasok sa school, nitong magising na ang dalagita at pagtingin sa oras ay pasado 8:00 na ng umaga, ibig sabihin ilang minuto na lamang ay mahuhuli na naman sa school, kaya't balikwas ang pagbangon. Sa loob lamang ng 1 segundo nakapagbihis agad ng mabilis, habang patakbo na lumalabas sa kwarto ay sabay na rin na nagbibihis at tinatawag ang ina upang banggitin na late na siya sa school, kaso halos mabiyak ang mukha sa lakas ng pagsabog ng party poppers, at sabay na bumati ang kanyang ina at tiyo ng maligayang kaarawan. Hindi nagpasalamat si Nara sa mga magulang, sa halip nagutos na umalis sa daan. Nagbago lang ang pakikitungo ng may ibibigay ang uncle na malaking regalo. Sa laki ng kahon excited ang dalaginding na mabuksan dahil kutob niyang ito'y bagong phone. Sa likod na may tila ba proud pa si uncle sa nakikita sa ampon, ngunit namuti ang pagmumukha ni Nara nang hindi cellphone ang makuha kundi isang pares na dumbbell na tumitimbang ng 10 kilo kada isang piraso.
Ibinagsak ni Nara ang regalo at pagkatapos agad tumalikod dahil si Uncle ay nag-stretch at ipinapaliwanag na ang lakas di umano'y national power. Sabi lang ni Nara na Uncle, huwag mo akong bigyan ng magandang bagay na tanging ikaw lang ang may gusto. Bago pa man makalabas sa pinto ay tinawag naman siya ng kanyang ina upang ibigay rin ang kanyang regalo na kwintas umano. Nang nalaman na kwintas ang ibibigay at saka ipinagmamalaki pa ng kanyang ina na hindi nagtipid itong iyong ina na mabilhan ka nito ng isa kahit ito'y medyo mahal, pero sa pagiging excited ni Nara ay hindi na niya narinig ang huling paliwanag ng ina na ayon sa kanyang nalaman abay mainam raw ito pagdating sa mga sumpa. Sa halip nangilad ang luha sa lubos na kaligayahan dahil sa palagay ni Nara ay sa wakas mabibigyan na din siya ng gintong alahas sa tagal ng panahon. Ngunit nang matanggap ang regalo nagmistulang manang ang dalaga sa labis na pagkadismaya sa natanggap na regalo, sapagkat ang natanggap na regalo ay ang voodoo necklace na karaniwang ginagamit ng pag-aalis ng malas, halos mawala ng dugo ang mukha habang ipinapaliwanag sa ina na nanay, nais mo bang makutsa ako ng iba o di naman kaya ay mabuli? Pero noong yakapin siya ng kanyang ina ay bumalik na rin sa normal ang pakikitungo at sinabi ng kung gaano siya kamahal nito, at laking pasasalamat dahil umabot sa 17 taong gulang at ito ay isa ng malaking biyaya. Sumali ang tiyo sa usapan at sinabing sa katunayan maski itong iyong tiyo ay talagang natatakot rin dahil iisa lang ang sinasabi ng iba, na ikaw ay hindi naaabot sa ganitong gulang, ngunit dahil sa kanyang mga binanggit na iyon ay hindi nagustuhan ng nanay ni Nara, "Hoy ikaw matanda, itikom mo nga ang iyong bibig at huwag magsalita ng mga walang saysay." Gayunman hindi pa din may kakailan na isa rin ang ina sa natatakot bagamat hindi siya sigurado kung totoo ba o hindi ang sumpa pero marami ang nagsasabi na ang markang iyan ay may dalang kamalasan. Tinanong ni Nara kung ang tinutukoy nila ang fox curse at ipinakita ang pilit ng ngiti, sabay ipinaliwanag na sino pa ba naman ang maniniwala sa ganyan sa makabagong panahon na ito. Niyakap ako ng aking ina habang muli ipinapaabot ang malugod na pagbati sa aking kaarawan pero wala akong ibang masabi kundi ang sumagot lang ng oo, at sa kaugnay nito akala ko ang tungkol sa sumpa na ito ay isa lamang aksidente na kabaligtaran lang ng pahina ng pagsusulit, ngunit ito'y sapat ng nakakatakot lalo na't sa kagaya kong isang pangkaraniwang estudyante, na mayroong bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Ngayong araw, ang aking ika-17 kaarawan, sa araw na ito, sabi nila ako ay mamamatay. Gayunpaman nagpatuloy lang ang normal na pamumuhay ni Nara sa loob ng school at walang ibang iniisip kundi ito ang espesyal na araw kung kailan ipinanganak sa mundo. Ang paaralan ay pareho lamang ni walang pagkakaiba gaya kahapon, maliban sa lagay ng panahon dahil nagsisimula na ang tag-init. Ang mga kalalakihan sa magkakaibang departamento ay masaya lang na naglalaro ng soccer, habang ako naman ay masaya rin na nakikipagtsismisan sa aking mga kaibigan at kumukuha ng larawan. Sa isang pagkakataon noong abala si Nara sa pakikipag-usap sa ilang kaibigan sa gilid ng soccer field, lumipad ang bola patungo sa kanilang tatlo at sakto rin na sa harapan niya iyon huminto. Dalawang estudyante na naglalaro ng soccer ang sumigaw na sipain ang bola pabalik sa kanila, hindi man sumagot si Nara ngunit mababakas sa mga mata nito na planong magpasikat. Humanda siya sa pormado na animoy isang dalubhasa sa soccer nang sa gayon ay bumalik sa naglalaro ang kanilang bola. Pero mukhang nakatadhana na talaga ang magaganap ngayong araw na ito, dahil sa halip ang bola ang lumipad sa ere ay ang kanyang sapatos ang lumutang, kitang-kita ng dalawang manlalaro ang lumipad na sapatos, sinundan nila iyon ng tingin sa direksyon kung saan patungo, nang bumagsak ang bola ay sabay rin silang natigilan. Dahil ang sapatos ay sakto na tumama sa ulo ng isa pang estudyante na napadaan na ito pala ay walang iba kundi si Gyanwo, ngunit ang kaso ay hindi pa sila magkakilala sa mga sandaling ito, lumingon ng kalahati si Gyanwo para tanungin kung sino ang salarin pero dahil walang ibang tao sa malapit maliban kay Nara, at bukod pa siya lang ang tanging nawawala ang sapatos, kaya't agad-agad na humingi ng paumanhin ng may panginginig ang pananalita. Tahimik lang na pinulot ni Gyanwo ang sapatos, at siya na rin mismo ang lumapit sa nanigas na dalaga dahil sa matinding kahihiyan na sinapit, pagkatapos ay direktang tinanong kung ang sapatos ay kay Nara, walang magawa si Nara kundi ang umamin gayong siya naman talaga ang may kasalanan. Likas na sa mga lahi ng mga hayop ang may matalas na pangamoy, lalo na't itong si Gyanwo ay mula sa lahi ng oso madali lang niya napansin na may kakaiba sa amoy ng kanyang kaklase.
at sa harapan mismo ni Nara ay walang pag-aatubiling inamoy niya ang loob ng sapatos, samantala ang dalawang kaibigan ni Nara sa di kalayuan, nakilala nila kaagad ang sikat na estudyante at antok na sinabi ng isa sa kaliwa na wow ang gwapo. Di nagtagal ay mabilis lang na kumalat ang tsismis at dumami palalo ang mga babae na nakapansin sa pag-uusap ng dalawa, pati ang mga ibang department ay nakaisyoso na rin noong malaman na naririto ang first year na si Nam Gyeonwoo. Laking pagtataka ni Nara kung bakit ang amoy paa niyang sapatos ay walang pakundangan na inilapit lang ng basta sa ilong ng gwapong binata. Sa katunayan, kilala naman talaga siya nitong si Gyeonwoo dahil sila'y magkaklase kaya't alam rin nito ang kanyang pangalan. Tinawag niya ang dalaga at mahinhin na siya ay sumagot, ngunit sandali muna nag-isip itong si Gyeonwoo sa halip matalas na tiningnan ang marka sa leeg nito, hindi na rin siya nagsalita pa kung ano kundi inilapit ang ilong malapit sa leeg ni Nara, upang tiyakin kung tama ba ang kanyang hinala. Nabubulol na nagtanong si Lee Nara kung ano ang ginagawa ni Gyeonwoo at bakit masyado kung makalapit, subalit hindi siya sinagot bagkus lalo pang lumapit na tanging maririnig ang pagsinghot, dahil doon ay hindi may pinta ang pagmumukha ng dalaga at noong matapos sa pagsinghot, nagtakip ng ilong si Gyeonwoo at hindi rin muna nagbigay ng maayos na paliwanag. Tapos maya-maya pa ay naging mas seryoso at sinabi kay Nara na ang halimuyak na ito ay naamoy ko na rin dati sa kung saang sulok. Halos lumunin ng lupa itong si Nara matapos banggitin ni Gyeonwoo ang tungkol sa amoy na hindi naman ipinaliwanag kung kaaya-aya ba o hindi. Sa pagkataranta ay sa pilitan niyang tinanong kung anong klaseng amoy at syempre ipinagtanggol ang sarili na hindi daw siya mabaho, ngunit basta na lang tumalikod si Gyeonwoo at umalis. Naiwan siya ng natutulala sa tabi ng puno habang pinagmamasdan ang papalayo na binata sa direksyon kung saan nagtitipon ang ibang babaeng kaklase. Pagdaan ni Gyeonwoo sa tabi ng mga kadalagahan ay iisa lamang ang nasa isip ng bawat dalaga, walang iba kundi ang magnakaw ng tingin sa gwapong estudyante. At noong wala na ang kanilang pinag-aagawan ng nakaw na tingin, nagsitakbo ang mga ito papunta kung saan nakatayo si Nara. Pumalibot ang mga babae habang pilit na sinusubukan magtanong kung ano ba raw ang kanilang pinag-usapan, may isa rin na nagsasabing napakaswerte ni Nara dahil talagang kinausap siya ng isa sa sikat na binata, at kung ano pa ba daw ang kanilang pinag-usapan, ngunit hindi nang ahas na maging mayabang, gayong wala naman talaga silang napag-usapan na matino, kundi ang tungkol lamang sa amoy. Nang umalis na ang mga usisera na curious rin kung ano ba talaga ang amoy na malapit sa tae gayong kung makapagtakip ng ilong si Nam Gyeonwoo kanina ay hindi may kakailan na nandidiri, kaya naman hinanap ni Nara ang nasabing amoy na iyon mula sa manggas, ngunit wala naman siyang natuklasan na amoy tae kundi ang damit na kasing amoy ng banig. Nagtimpi na lang at humawak siya sa malapit na puno upang ibalik ang nahubad na sapatos. Pag-alis ng daliri ay may lumitaw na kulay lilang na aura tumalikod at naglakad patungo sa kanyang mga kaklase, habang patuloy namang namumuo ang bula sa puno na hinawakan, at 5 oras bago ang nakatakdang kamatayan. Mabilis ang naging pagbabago ng espirito sa puno at tumatawa labas ang mapuputing ngipin nito, gayunpaman sa katanghalian bumalik na ang lahat ng mga mag-aaral sa kani-kanilang mga silid-aralan upang ipagpatuloy ang pag-aaral. Abala ang guro sa pagtuturo ng kanyang mga lectures at si Nara naman ay abala rin sa mga sandaling ito, sa pagtingin kay Nam Gyeonwoo. Madali lang naman gawin iyon sapagkat magkatabi lamang sila ng upuan, kilalang kilala rin niya si Gyeonwoo na isang talentado bukod sa pagiging gwapo, maski ang kanyang aura ay tunay angat na angat sa iba, at maayos rin kung makisama. Napabulong na lang si Nara ng wow. Talaga nga naman ang lalaking ito ay napakaangas kahit pa sa paggawa lamang ng note, na kung titingnan ay napaka-thoughtful ng ekspresyon walang duda na ito talaga ang isa sa popular dito sa school. Hanggang sa mapuno ng kuryosidad at palihim niyang tiningnan kung ano ba talaga ang ginagawa ng gwapong kaklase, at natuklasan niya ang isang bagay na nakakasindak at mahirap paniwalaan, dahil gumuhit si Nam Gyeonwoo ng aso at isang tumpok na tae, sa ibaba naman ay may nakasulat tungkol sa pagkain, kung beef radish soup ba o sausage. Hanggang sa mga ilang saglit pa ay malinaw na narinig na seryoso na nagsalita na mismo si Gyeonwoo at sinabing gusto ko ng sausage, dahil doon ay mabilis nagbago ang pagtingin ni Nara sa isang perpektong binata, at palihim na tinawag na werdo pala ang lalaking ito, nito rin sa araw na ito sa oras ng recess, malapit sa isang puno nakapamulsa at nakatingala at mag-isang nagsasalita si Nam Gyeonwoo tungkol pa din sa menu.
Binanggit niya na ang hapunan mamaya ay seasoned bean sprouts sabay pahabol na nais lang niya itong sabihin, hindi malinaw kung alam niya na nasa likod lamang ng puno si Nara na nakatago. Maraming siya ngayon natuklasan na kakaiba sa pagkatao ni Gianwoo samantala. Matapos banggitin ni Nam Gianwoo ang tungkol sa ulam ay agad na rin siyang umalis, naiwan si Nara na naging kasing tigas ng puno. Hindi naman siguro ako ang kanyang kinakausap o marahil kinakausap niya mismo ang sarili. Ngunit ang ganitong kaganapan ay tila ba nagiging madalas, at sa oras ng uwian noong tumunog ang bell ng school. Ayon sa propesor bago umuwi ang na-late sa klase ay siyang aatasan magtapon ng basura gayong dahil tanging si Nara lang ang palaging nahuhuli sa klase, mag-isa siyang magtatapon habang ang iba ay nagpatuloy sa pag-uwi, bitbit ang isang trash bag hirap niya iyong dinadala patungo sa lugar ng pagtatapunan, pero bago pa siya dumating sa lugar may tumawag naman sa pangalan. Dahil medyo pamilyar ang boses ng isang lalaki ay agad siyang lumingon at gaya ng hinala. Walang iba ang tumatawag kundi si Nam Gianwoo na nakasandal sa pader habang nakakross ang mga kamay. Napaatras si Nara ng isang hakbang dahil ang daliri ni Gianwoo ay patuloy na lumalapit sa leeg. Balisa siyang nagtanong kung ano ang balak. Sabi ni Nam Gianwoo, nalaman ko na ang pinagmulan ng iyong amoy. Anong amoy ang iyong binabanggit, sabi ni Nara at akmang magagalit na sana ito nang maalala ang tungkol sa kanina na hanggang ngayon ay paulit-ulit pa din na binabanggit, pero hindi inaasahang sasabihin ni Gianwoo ang tungkol sa ang scent of fox o ang amoy ng demonyo. Natulala siya pagkatapos malaman na ang tinutukoy pala ni Gianwoo ang marka sa leeg gayunman kahit alam na ni Nam Gianwoo na ang marka ay mula sa sumpa ng fox sinikap niya pa rin na magtanong. Sa totoo lang kung si Nam Gianwoo ay hindi sumunod sa payo ng Divine Regent na kumain lang ng bawang upang maging tao sa kalaunan, di gaya ng ibang saking na hayop na naghahasik ng kasamaan sa pagpatay ng mga inosente, para kainin ang mga atay sa madaling salita, ang baluktot na pamamaraan tiyak na humaling na rin siya sa amoy ni Nara, at 5 segundo bago ang kamatayan. Sa loob ng maikling oras na ito ay naalala ang nasabi kanina ng kanyang ina kaugnay pa din sa marka na ang sumpa ng fox ay magdudulot ng kamalasan, dahil doon ay nabitawan ang bitbit na basura, pagkatapos napahawak kung saan nakatatak ang marka ng demonyo. 4 na segundo bago ang pagtatapos ng kanyang buhay balak niyang tumakas sa pakikipag-ugnay kay Gianwoo at binanggit na anong sumpa ang iyong sinasabi, may mga bagay bang ganyan sa mundo na ito. Pero kaagad siyang pinigilan na umalis mahigpit na hinawakan sa kamay, habang nauubos ang oras sa loob ng 3 segundo ng kanyang kamatayan, nagpumiglas at iginigiit na wala nang kinalaman dito si Gianwoo pero hindi pa din siya binitawan, akmang magsasabi pa sana ng kung anong ngunit pareho silang natigilan, nitong makarinig ng malakas na sabog sa labas ng pader, at ang mabilis nitong pagkasira. 2 segundo bago ang kamatayan. Tuluyan nang bumigay ang pader at tumambad ang ulo ng 10-wheeler patungo kung saan siya nakatayo, sa pagkataranta ay hindi man na nagawa ang umilag kundi ang mamula ang mukha sa labis na takot, sa kabilang banda ang nagmamaneho ng 10-wheeler ay nasa nibon ng masamang espiritu na unang lumitaw kanina doon sa puno, at sa loob ng 1 segundo. Sinusubukan ni Gianwoo na iligtas siya sa kamatayan, mabilis siyang tumakbo sa panig ni Nara na hindi man lang gumagalaw, bagamat makikitang nagtagumpay ang pagliligtas, at bumangga ng malakas ang truck sa mismong gusali. Lubos pa din na nagtamo ng malubhang pinsala dahil sa hina ng katawan at kulang sa pagsasanay, na naging dahilan kung bakit tuluyan siyang pumanaw. Bagamat ininde rin ni Nam Gianwoo ang malakas nilang pagbagsak sa sementong sahig, pero hindi naman gaya ni Nara na malubhang nasugatan dahil sa mga tumilapon na bato at tinangay ng ulo ng 10-wheeler. Kaagad rin siyang tumayo upang suriin ang paligid samantala bigla na lang nagising si Nara nang walang anumang bakas ng pinsala. Pumunta si Gianwoo sa unahan ng truck na malakas bumangga sa gusali, nagnitnit ang kanyang mga ngipin nang makita ang kahabag-habag na sinapit ni Nara. Kahit ginawa na niya ang lahat para lamang iligtas ay wala rin naging epekto, habang ang kaluluwa ni Nara ay mabilis rin napatingin sa tinitingnan ni Gianwoo at bakit ganon na lang kung mag-alala. Hanggang sa malaman niya ang buong katotohanan na ang kanyang katawang lupa ay nakahandusay sa lupa na puno ng sugat, napatanong na kung siya ang babaeng walang buhay. Base sa mukha at sa kasuotan dito pa lamang mas naging malinaw ang lahat at saka pa lamang nag-alala si Nara na kung siya ba daw ay talagang pumanaw. Sa nakahandusay na katawan ni Nara na wala ng bakas ng buhay, sinusubukan ni Gianwoo ang nalalaman,
itinaas niya ang kamay habang nakabukas at pagkatapos malakas na sinampal ang mukha nito, kasabay sa pagsampal balisa na nag-uutos na pilitin na bumalik sa katawan nito, hindi na mabilang kung ilang ulit ng sinapak si Nara at paulit-ulit na inuutusan na imulat ang mga mata, nakatayo lang ang kaluluwa ni Nara at pinapanood ang pag-aalala ni Gyanwo. Wala siyang magawa kundi ang manood at magtaka kung ano ba talaga ang sinusubukan, habang abala pa din si Gyanwo sa pagbabalik buhay ng kaklase sabay nito'y may bagong natuklasan ang ating bida. Napansin niyang hindi pangkaraniwan ang manong na driver ng truck na bumangga sa kanya kanina, naglalabas ito ng kakaibang liwanag at di nagtagal ay may mga lumulutang na bula sa ere, pero hindi pa iyon dahil matapos lumabas ang mga bula, ay naging anyo iyon ng madilim na figure sa anyo ng isang demonyong aso. Sabi ng demonyo na sa wakas natapos na rin ang matagal na panahon na aking paghihintay, naghintay ako sa loob ng 17 taon ngunit hindi alam ni Nara kung ano ang isasagot, nang mahimazmasan sa kapalamang nagsalita at natakot, at ayon sa nagbigay sa kanya ng sumpa noong nakaraang 16 na taon ang bayad pinsala ng hunter sa wakas tumuntong na sa 17 taon. Nitong mabanggit ng demonyo na kukunin daw niya ngayon rin ang kaluluwa ni Nara, napaturo siya sa sarili at nais malaman kung siya ba daw ang tinutukoy, at sa sumunod na ilang segundo nagmistulang ipu-ipu ang demon habang sa ibaba naman ay naramdaman ni Nara ang sapilitan na paghila, maya-maya pa ay may kumapit na tentacle sa mukha dahil doon ay tuluyan na siyang lumutang, nagpaikot-ikot muna sa ere ng ilang ulit at walang magawa ang dalaga kundi ang umiyak, at tawagin ang kanyang nanay nakikiusap na siya ay iligtas. Wala man dumating na tulong sa ina gayunman bago pa siya tuluyang lumunin ng demonyo lumipad na dito ang kamao ni Gyanwo at winasak niya ang pundasyon ng multo, dahil doon ay nabitawan na si Nara ngunit na natiling nakalutang sa ere, samantala laking gulat ng multo dahil nawasak agad ang kanyang shadow sa pamamagitan lang ng isang suntok. Di na rin naman gumawa pa ng kahit isang galaw si Nam Gyanwo dahil batid niyang ang isang suntok na iyon ay dapat sapat na para tapusin ang isang halimaw. Si Nara na may nakalutang pa din sa ibabaw hanggang sa makaramdam ang dalagitan ng takot dahil sa phobia sa katatapos na pangyayari na muntik nang tumapos sa kanya sa pangalawang pagkakataon, hinawakan siya ng binata sa baywang ng mahigpit upang sa gayon ay hindi mapadpad sa malayo. Sandali muna tumigil ang dalawa gayong nag-iisip pa ang binata kung ano ang dapat gawin matapos malaman na hindi epektibo ang sampal ng pagbabalik buhay. Nagkaroon ng pagkakataon si Nara na magtanong una ay itinanong niya muna kung hindi pa ba raw siya patay, at kung nakikita siya ni Gyanwo. Sabi ni Gyanwo oo naman nakikita-kita ng malinaw, at matapos ang sandaling pag-uusap na iyon may nais subukan upang buhayin si Nara at basta niya pinaikot-ikot ng mabilis, at ito ay ang unang hakbang. Ang daming tanong ni Nara kung anong planong gawin sa kanyang kaluluwa ngunit sinabihan lang siya na tumahimik, matapos ang pagpapaikot sumipa ng malakas hanggang sa lumutang ang dalawa ng ilang metro sa kapalang natanto ng dalaga kung ano ang planong gawin sa kanyang kaluluwa, bagamat isa na rin siyang multo subalit tila ba natauhan sa sandaling ito, sa loob lang ng ilang segundo ay bumulusok ang dalawa na animoy bulalakaw sa bilis, kaya't naghalo-halo na ang takot at kaba. Karaniwan sa ilang mga nobela ang bida sa kwento na namatay sa magkakaibang sanhi at muling nare-reincarnate sa ibang mundo, o di naman kaya ay bumabalik ang oras bago ang kamatayan, pero iba ang nangyari sa ating bida dahil sa pilitan ang pagbabalik ng kanyang kaluluwa para subukan na buhayin muli, sa pamamagitan lang ng marahas na pagpukpok. Sa kabutihang palad nagtagumpay ang eksperimento ni Gyanwo sa pagbabalik buhay sapagkat muli nang bumalik ang pagtibok ng puso, at saglit na bumukas ang mga mata ngunit pagkatapos nito'y mahimbing siyang nakatulog, gayunpaman bago siya tuluyang makatulog nagawa pang sumagot ng pag-ungol sa tanong, kung mayroon na bang nararamdaman at ang isa pang problema, hindi na natanong ni Nam Gyanwo kung saan ang kanyang bahay, dahil kahit sinubukan na niyang gisingin ay patuloy lang sa pagpikit, hanggang sa punto na tuluyan ng nakatulog. Habang natutulog, maging dito sa panaginip ay sinundan pa din siya ng multo ni ayaw siyang tigilan at galit na galit ang demonyong aso sa nang-ahas na makialam sa kanyang plano na pagdukot sa kaluluwa at panay ang pagbabanta na kailanman ay hindi papayag na makatakas ang ilang taong hinintay, muling bumalik ang ningning ng marka at nitong malapit na siyang lamunin, biglang nagising at sumigaw ng walang lumalabas na boses sabay sa biglaang pagbangon. Napahawak siya sa dibdib sa tindi ng naging bangungot at halos habulin ang paghinga,
dahil doon ay muling bumalik ang lahat ng masasamang karanasan ang tungkol sa sumpa ng Fox at ang tungkol sa truck na bumangga na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Gayunpaman nalilito kung ang lahat ng iyon ay isa lamang panaginip o isa lang na masamang bangungot, na hinto lang ang pag-iisip sa mga bagay na nakakatakot, nitong mapansin na nasa ibang pamamahay. Sa unang tingin inakala ni Nara na ito ang kanyang sariling kwarto ngunit ibang-iba ito kaysa sa magulo niyang mundo, maayos ang mga gamit dito maging ang ilang display ay perpekto na nakaayos, kaya't nalaman rin agad na nasa ibang kwarto at kung kanino ba daw ito, hanggang sa marinig ang malakas na hiyaw sa labas ng pinto na tinatawag si Gyanwo kaya naman matapos mapakinggan iyon, sa wakas ay nagkaroon na ng ideya kung saang silid nakatulog, na siguro na ito'y kay Nam Gyanwo. Habang iniisip pa rin kung kay Gyanwo ba talaga ang silid na ito sa labas ng pintuan ay may malakas na sunod-sunod na yabag, at tila galit na nagtatanong tungkol sa curry at kung ano ba ang ginagawa sa loob ng kwarto. Sa hiya ni Nara sakaling makita siya na naririto sa silid ng isang lalaki at saka hindi rin alam kung ano ang nararapat gawing palusot, sa halip na magbigay paliwanag ay agad-agad naghahanap ng pwede pagtaguan, salamat dahil may malaking kabinet dito at sa isang iglap ay mabilis tumakbo at isiniksik ang sarili sa maliit na puwang, sakto lang dahil may sumipa sa pintuan na halos kulang na lamang ay masira. Sino ba naman ang hindi matatakot sa ganito na gayong bukod sa pagsipa sa pintuan? Sinasabi rin ng ginang na kapag ikaw ay aking tinatawag, dapat ay kaagad kang sumagot. Si Nara na nakasiksik sa loob ng kabinet ay halos mapaihi na sa takot at sa loob-loob nito grabe naman ang mama ni Gyanwo sa tunog pa lamang ng kanyang salita ay sobra nang nakakatakot. Sa maliit na siwang malinaw na naririnig ni Nara ang pagsasalita ng inaakala niyang nanay ni Gyanwo. Nagtataka ang ginang nitong matapos pumasok sa loob ng kwarto ay wala naman palang kahit sino ang naririto, ngunit hindi pa din lumabas ang nagsasalitang babae bagkus sinuri muna ang buong paligid dahil sa pagtataka, hanggang sa masilayan ang kalahati ng bibig na may tangay na pipa pero hindi siya tao dahil dito ay mas lalo ng kinabahan ang dalagita. Noong huminto ay mas naging malinaw kung anong klaseng nilalang at ang mas kakaiba ay nagsasalita ang hayop, na sinasabing nakapagtataka naman dahil tiyak namang may narinig ako kanina. Hindi man lang sinubukan na kumibo kahit bahagya at niyang paghinga ay halos napakamadalang, sa takot na matuklasan na siya ay naririto na nagtatago sa loob ng kabinet pero noong napansing may kakaiba sa ginang, nanlaki ang mata nang makitang hindi pala gaya ng inaasahan ang makikita sa labas na sa halip isang mukhang matapang na babae, kundi isang matapang na tigre. Nitong napatingin ang tigre at tumambad ang itsura nitong nakakatakot bilog ang mata habang labas ang mapuputi ng ngipin, lalo pang nadagdagan ang matinding takot at mas nanigas sa maliit na puwang. Gayunman bagamat alam ng tigre na may ibang tao sa loob ng silid ni Gyanwo hinayaan na lang niya ito, imbes na alamin kung sino ang nakatago, nagpa siya na lang na umalis at magpanggap na tila walang alam. Lumabas ang tigre ng hindi mabilis pero hindi rin mabagal at hinayaan lang na tingnan siya ng tao na nasa loob ng tokadora na tanging ang puti ng mata lamang ang makikita mula sa malayo. Sa wakas nakahinga na rin ng mas matiwasay si Nara, na maingat na pinapanood ang pag-alis ng nakakatakot na tigre, gayon din natuklasan na ito'y hindi pangkaraniwang hayop dahil isa iyong nagsasalitang tigre, kaya't napatanong sa isipan kung hanggang ngayon ay nasa loob pa din ba ng panaginip. Habang nahihibang pa din sa dami ng kakaibang natutuklasan sa loob lamang ng isang buong maghapon, nagulantang ng sobra sa biglaang pagbukas ng pintuan ng tukador na halos hindi kaagad nakilala kung sino ang dumating dahil sa biglaang pagliwanag ng paligid at kasalukuyan pa lamang nag-a-adjust ang mga mata, dahil dito'y napasigaw ang dalaga ng kasing lakas ng kinakatay na baboy, sa labis na gulat. Dahil sa gulat, kusang kumilos ang dalawang paa na tumakbo sa loob ng mga damit sa loob ng kabinet upang subukan na tumakas sa pag-aakalang isang mabangis na hayop ang nakatuklas sa pinagtataguan, hanggang sa magsalita na si Gyanwo at sinabing ano ang iyong ginagawa. Natauhan siya na medyo nahihiya nang makitang si Gyanwo pala ang dumating at nagbukas sa pintuan, gayunman hindi muna agad na lumabas bagkus binigyan niya muna ng babala si Gyanwo na maging maingat. Dahil umano'y mayroong nakitang ligaw na tigre dito samantala nagpanggap si Gyanwo na tila nagtataka kung anong ibig sabihin, sa sinasabi mo na dito'y may tigre napaka-imposible na magkaroon noon dito at iyon ay masyadong malabo, ngunit hindi na kumbinsi si Nara.
Oo nga't natatakot pa din siya hanggang sa mga sandaling ito sa tulong ng kaklase ay mas maayos na kaysa sa kanina. Pilit na ipinapaliwanag na ano ka ba naman hindi ako maaaring magkamali, sapagkat nakita ko iyon ng malinaw nitong aking dalawang mga mata. Hindi na nakipagtalo si Gyeonwoo sa takot na mabuking ang lihim ng pamilya Nam at sa sandaling siya e tumahimik tumigil na rin si Nara sa pagkabalisa ng may tumalon na pusa. Laking pagtataka na sa halip isang nakakatakot na tigre ang magpakita ay lumitaw itong cute na pusa o isang maliit na tigre, gayunpaman ay hinding-hindi pumayag si Nara na mali ang kanyang mata sa nakita kanina habang nasa loob ng Tokadora ginamit na halimbawa ang maliit na pusa ay ginigiit na tingnan daw na maigi dahil ito marahil ang anak ng tigre. Pakunwari ay dismayado si Gyeonwoo sa kung ano-ano na lamang ang sinasabi ng babaeng ito pagkatapos nanlisik ang mga mata habang nakatingin sa maliit na nilalang, sabay ipinaliwanag na hindi iyan tigre kundi pusa, para magbigay pahiwatig sa maliit na tigre na manindigan muna bilang isang maliit na pusa. Nanlaki ang mata ng maliit na tigre sa sandaling makita niyang mukhang inuutusan siyang dapat sumunod, ang maliit na nilalang ay hindi malaman kung dapat bang sundin ang malamang utos na iyon. Kalaunan ay wala rin nagawa kundi ang magpanggap na pusa, pero hirap na gayahin ang huni ng isang tunay na pusa. Gayong nagmiyaw ang kuting pagkakataon na ni Gyeonwoo na ipaliwanag na maayos kay Nara na pusa talaga ito habang nakatutok ang daliri sa maliit na tigre, bagamat duda pa din si Nara pero nakita niyang nagkakamot ang maliit na pusa gayunman ay nais niya pa rin malaman kung totoo ba daw na ito ay pusa at hindi anak ng tigre. Maya-maya ay natigilan sa pagtatanong ng may dumating na ginang, kung saan tinanong ng babae kung ang dalaga ay kasintahan ba raw ni Gyeonwoo, samantala ang batang tigre natuwa dahil sa wakas pwede na siyang tumigil sa pagbabalat kayo. Ito ang tumatayong ilaw ng tahanan na si Nam Oran na may taglay pa din na alindog, kunwari na sorpresa gayong sa isang iglap ay nagkaroon na ng instant kasintahan ang isa sa anak na lalaki, at nagawa rin maiuwi sa loob ng kanilang tahanan. Kung si Nara ay nababalot ng hiya sa sandaling ito na naguguluhan kung si Oran ang siyang nanay ni Gyeonwoo sabay nito'y ipinaliwanag naman ni Gyeonwoo na hindi niya ito kasintahan kundi classmate lang at isang kaibigan, sa loob-loob ni Nara gayong nakikitang tila ba'y mga normal naman ang mga nakatira dito sa bahay na ito, naisip na mukhang nagkamali lamang kanina sa nakitang tigre, gayunman hindi pa rin maiwasan na alalahanin ang tungkol sa nagsasalitang tigre. Gayon din di man lang niya naisip na ito ang tigre na nagdulot ng matinding takot kanina sapagkat ang nanay raw pala ni Gyeonwoo ay hindi kapanipaniwala na napakaganda, sa sumunod na hihiyang nagbow ang dalaga sa magandang ginang bilang tanda ng respeto at naghelo, ngunit napukaw ang atensyon ni Nam Oran sa leeg ng dalaga lumapit siya at pagkatapos gamit ang pipa at itinuro ang sumpa ng demonyo, pero kahit mayroon na siyang ideya kung ano ang bagay na iyon ay mas pinili muna ang tumahimik, at nagbigay ng papuri na. Gyeonwoo ang iyong dinalang kaibigan dito sa bahay ay isang pambihira, bumaling naman kay Nara ang paksa ng usapan para alamin kung ano ang pangalan ng ating bida, matapos na sabihin ni Nara ang kanyang buong pangalan, kaagad namang sumabat si Gyeonwoo bago pa kung saan mauwi ang kanilang usapan, nagtataka si Nara nang ipaliwanag ni Nam Gyeonwoo na siya umano ay busy at kailangan na rin niyang umuwi sa lalong madaling panahon. Upang suportahan ang palusot pasimpleng nagbigay ng sinyas kay Nara nang sa gayon ay itakda ang pagtakas dito sa pamilyang kakaiba, agad rin naman naunawaan kung ano ang ibig sabihin kaya't si Nara na mismo ang nagsabi na kailangan ng umalis, kaya naman mabilis na tumalikod si Gyeonwoo para ihatid sa pintuan, subalit mariing tinutulan ni Oran ang agarang pag-alis. Natigilan na naman si Nara sa naging pagpigil na iyon ng mama ni Gyeonwoo. Saka kanina pa napapansin na kapag tumitingin ay hindi sa mga mata madalas napupunta ang unang pagtingin, kundi sa leeg kung saan makikita ang sumpa ng gumiho. At sabi rin ni Nam Oran sa bida na kumain ka na muna dito bago ka umuwi sa iyong bahay, nakakawalang galang naman kung basta ko na lang paaalisin ang isang mahal naming bisita, na wala man lamang ginagawang kahit ano. Akmang magsasalita na sana si Nam Gyeonwoo upang gumawa ng bagong palusot, pero sa sandaling ito ay may dalawang nagsasabing sila'y nakauwi na at dagdag ni Oran, ang tunog ng boses na iyon ay ang iyong brothers Gyeonwoo at gaya ng inaasahan, sabay dumating ang dalawang magkapatid na si Gihan ang naka-black suit na kasalukuyang nagtatrabaho sa opisina, at una rin nagtanong kung bakit ang lahat ay nagtitipon sa guest room ni pati ang kasama niya si Hando,
na isang second-year high school ay malamig lang na sinasabing abay mayroon pala tayong bisita. Unang pumukaw sa mata ng dalaga ay ang gwapong binata na si Hando dahil hindi niya inaasahang dito rin pala ito nakatira, dahil isa rin ito sa tanyag na estudyante at para malaman kung totoo ba iyon o hindi, lumapit kay Nam Gyeonwoo at pagkatapos pabulong na kinausap, itinanong na si Sunbae Hando ba ay iyong kapatid ang bagay na iyon ay hindi na rin itinago, direkta niyang sinagot ang tanong na oo. Bagaman medyo mababaw lang ang pagkakakilala ni Nara kay Hando pero sinasabi nila na siya ay isang sophomore, aspiring actor na may mataas na inaasahan, ngunit kapag nasa school nakikita lamang mula sa malayo, at tuwing makikita siya ng ibang mag-aaral lalo na ng mga kababaihan ay halos gawin na nila ang lahat para lamang mapansin ni Hando, gayunman si Nara ay iba sa lahat ng ilang estudyante na iyon dahil di niya ito pinagtuunang pansin. Pero sa ngayon, na nakikita sa malapit bilang isang tipikal na dalagita sa loob-loob ng bida, grabe naman totoo palang napakagwapo ni Sunbae, mukhang artistahin. Upang bawasan ang tensyon sa magkabilang panig lumapit si Oran kay Nara at binanggit na kalma lang kayo everyone, naririto lang tayo para sa gayon ay kumain ng hapunan kasama itong si Nara at sa dulo ng kanyang pangungusap, hinihintay ang pagsang-ayon at dahil dito, tuluyan nang nakumbinsi na dito kakain ng hapunan. Matapos noon ay binitbit na niya si Nara upang isama sa kusina habang ang tatlong magkakapatid na tigilan sa kanilang kinatatayuan at may kutob, na tila ba mukhang may mangyayari na hindi dapat mangyari, lalo na si Nam Gyeonwoo ang pinaka nag-aalala. Makalipas ang 1 minuto ay tunay na natuloy ang dinner kasama ang pamilya Nam ngunit nahihirapan lunukan ang pagkain, at maraming napansin na kakaiba sa pamilya habang kumakain. Una bakit naman kaya ang mama ni Gyeonwoo mula pa kanina hanggang sa mga sandaling ito ay parati siyang nakatingin sa akin, at si Senior Hando ay hindi kumakain bagkus nakakross ang kamay habang nakatingin lamang sa lamesa, bakit rin kaya ang pusa ay sa dining table rin kumakain na talagang hindi pangkaraniwan na makikita sa iba, habang si Gyeonwoo ay panay lamang ang pagkain ni hindi man lang siya nagsalita kahit isang salita sa loob ng mahabang oras na ito. Dahil doon ay namuo ang pawis ng butlig-butlig dahil sa pangamba, at gusto nang umuwi na miss bigla ang ina sa oras na ito nang mapag-isipang ang pamilyang ito ay tila werdo, buti at nakahalata si Gihan na hindi siya komportable sa harapan ng hapunan at kaya't nagdesisyon na siya ay kausapin. Sabi mo ang iyong pangalan ay Nara, di ba? Huwag kang maging nervyos gawing komportable lang ang iyong sarili at kainin lang kung ano man ang iyong gusto, sabay na itinulak ang piniritong itlog palapit kay Nara at mahinang sumagot ng oo. Sa sandaling ito ay mukhang may isa rin palang matino sa pamilya na sa unang tingin, ang napansin ni Nara na si Gihan ay parang isang anghel na bumaba dito sa lupa, at speaking of anghel, sa di inaasahan may nakita siyang isang lumabas na balahibo at tila lumitaw sa balikat. Sa pagka-curious ay agad siyang lumapit para makita ng ayos ang balahibo. Sabay nito'y sinabing opa, mayroong dumi sa iyong balikat na isang balahibo dito sa iyong damit, dahil mabait ka tulungan kitang alisin ito, ngunit nagkunwari si Gihan kung nasaan ang tinutukoy na balahibo, sa pag-aakalang si Nara ay isa lang pangkaraniwang mortal na tao. Di pa man natatapos ang pagkukunwari ni Gihan sa pagnanasang nais tumulong ni Nara walang ano-anong hinailan niya ang balahibo ng pagbubunyag, nang akmang talagang gagawin niya ang bagay na ito ang tatlong nakakita sa plano niyang gawin na stalk ang bawang sa bibig ni Gyeonwoo ang little tiger ay nanlaki ang mga mata, habang si Oran ay walang nasabi kundi oh my god. Unang nakabawi si Gyeonwoo at natatarante niyang sinubukan na patigilan si Nara sa pinaplanong gawin sa kanyang kuya Gihan. Pero huli na ang lahat dahil ang inaakalang isa lamang naligaw na balahibo, abat naging kalahating pakpak. Natigilan sa ere ang kanyang kamay matapos na ang isang balahibo ay naging isa ng buong pakpak, ngunit dahil sa ginawa na iyon ni Nara nag-alala si Gihan gayong hindi na niya hawak ang sitwasyong ito upang mapigilan pa ang transformasyon sa orihinal na anyo, at sa loob lamang ng ilang paghinga ay lumutang siya sa ere at naging dalawa na rin ang pakpak sa napaka-astig na pagpapalit anyo. Ni si Nara na matatakotin ay hindi man lamang natakot sa sandaling ito, kundi napakuyom ang mga kamay at akmang magdarasal, sa pag-aakalang sa wakas makakakita rin ng anghel. Habang nahuhulog ang ilang balahibo malapit sa mukha ng dalaga at manghang-manghang ngunit pagkatapos sumigaw na may anghel, pero itong si Gihan na tinatawag niyang anghel ay hindi masaya na mayroon siyang tagahanga,
kundi ano na lang ang kanyang gagawin sakaling mabuking ang tunay na anyo. Gaya nga ng inaasahan sa sumunod pa na ilang saglit hinayaan na lang niya kung mabuking man ang siyang tunay na lihim dahil wala na rin naman saysay kung pananatilihin pa ang paglilihim at wala na rin naman magagawa na pigilan ang transformasyon. Unay maririnig sa loob ng kusina ang pagtilaok, at lumabas mula sa likod ang ulo ng isang manok, at habang nasa ere pa rin ay bukod sa paglutang umikot ng mabilis, pagkatapos mahulog ang salamin, lumitaw na ang masarap na pangtinola. Bumagsak si Gihan sa harapan mismo ni Nara para ipakita sa kanya kung ano ang kanyang nagawang mali at saglit silang nagkatitigan, samantala parang natutunaw na kandila ang mukha ng dalaga nitong malaman na hindi naman pala anghel si Gihan, kundi isa lang manok. Walang masabi si Gihan matapos mabuking ang kanyang lihim kundi ang nakakahiyang pagkahuli na ito, at nang malaman ni Nara na ang isang manok ay kaya rin magsalita dito na rin siya natauhan. Akmang tatakbo na sana habang binibigkas ang mga katagang, talaga bang kaya mong maging isang chicken? At dahil sa mga kabaliwan na naganap sa harapan pa mismo ng pagkain, mahina lang na nagsalita itong si Gianwo na this is disaster. Nais na lang sanang manahimik ni Gianwo sa mga kapalpakan na ito ng pamilya ngunit pilit ko na siyang tinanong kung anong klaseng nilalang ang kanyang kuya, at biruin mo ba naman ibinalik lang niya ang tanong na kung hindi ko pa raw ba kayang sabihin ang aking nakikita. Kung hindi pa ba malinaw na siya ay isang manok, na ni hindi mo mababakas ang kahit maliit na pagkabahala. Tugon kong oo pero hindi ang tungkol doon ang punto ng aking tanong, at sinagot niya ako na balahibo raw ng manok at pagkatapos. Pinagsabihan niya si Gihan na kung bakit sa dinami-dami ng oras ay ngayon pa nag-transform kita namang sila'y kumakain dito ng hapunan, inis na sumagot si Gihan na hindi ko naman ito plano sa may parehong layunin. Sa sumunod ibinaling niya sa akin ang lahat ng sisi na ako raw ang may gawa ng lahat ng ito, ginalaw ko raw ang sistema niya o susi ng transformasyon, at bukod doon nais rin malaman ni Gihan kung paano ko ba raw iyon nagawa. Siyempre kung hindi nila alam kung paano ko iyon nagawa, ako pa kaya na unang beses na nakakita ng taong basta na lang magiging isang manok, maya-maya pa ay binanggit na ni Oran ang kanyang mga nalalaman, na di umano na ako daw ay isang hunter descendant. Sa tahasang pagbubunyag na iyon ay napako ang lahat at natutulala, si Gianwo at si Gihan, pati na rin si Hando na kanina pa walang paki at saka si Yuri ang maliit na tigre, na parang may pumindot sa kanilang post button. Dahil rin doon sa nalaman na iyon ay tuluyan ng napako ang lahat ng kanilang mga tingin sa akin, ngunit wala talaga akong ideya sa sinasabi nilang ako'y isang hunter descendant, pero may isa pang bagay na daragdag nang marinig ko si Yuri na natutuwa, na kung gayon daw pala ay hindi na siya kailangan magpanggap na isang pusa. At nitong matanggap na niya ang pahintulot agad-agad siyang nag-transform, nagmula sa kanyang ulo na matapos bamuka ang bibig ay lumabas ang mukha ng isang bata, ang kanyang mga paa sa unahan ay naging mga kamay. Ngunit sa sobrang excited at ginawa mismo ang transformasyon habang nasa upuan, iyon ang resulta ay nabuwal ang bata sa pagiging padalos-dalos, ngunit mabilis siyang tumayo pero nakangiti. Hinawakan ang ulo sabay na sinasabing aray ko po, ang sakit. Samantala sa dami at halos magkakasunod ang natutuklasan sa loob ng bahay ay nagmistulang tuyong lupa ang pagmumukha ni Nara, sa kabila naman ay pinuna ni Oran si Yuri dahil sa hindi natapos na transformation. Nang makita niyang totoong ang naiwan ang kanyang buntot, gayong inaasahan niyang naging maayos at sana'y perpekto na ang transformation pero ang resulta ay naging iba sa inaasahan. Dahil doon ay pinagsabihan siya ni Oran na iyan ang dahilan kung bakit parati kong sinasabi sa'yo, na regular kang kumain ng bawang. Nang marinig ang tungkol sa bawang sa unang pagkakatao ay sa wakas nagsalita na rin itong si Hando, upang ipaabot ang kanyang sama ng loob sa parati lang kakain ng bawang. Sukang-suka na daw siya sa tuwing naririnig ang tungkol sa bawang, dahil madalas ang laman ng hapagkainan ay ang inihaw na isda na may bawang, talbos ng bawang na ang pagkakaluto ay parang ginisang sitaw, pickled na ginawa sa bawang, pati cake na ang pangunahing sangkap ay bawang, wala na bang katapusan ang pagkain nila ng puro bawang, dahil magkakasakit na daw siya nito sa pagkain ng bawang. At dagdag pa ang lasa ay hindi rin balanse ni ang mga ingredient at ang seasoning ay sablay, lahat ng bagay na pumasok sa bibig ay napakapangit ng lasa. Inihalintulad rin nitong si Hando ang pagkain sa isang terorismo na sumasalungat sa panlasa, sa madaling salita hindi na raw ito pagkain.
Sa kabila naman sandaling nakalimutan ni Nara ang mga kakaibang hiwaga nitong matuon ang atensyon sa panig ni Hando na puro reklamo, ni kahit pala daw siya ay nagrereklamo tungkol sa pagkain, abat napakagwapo pa rin niya talaga. Ngunit ang panghahamak na iyon ni Hando ay hindi nagustuhan ni Oran. Seryoso niyang tinanong na nagrereklamo ka sa pagkain, at pagkatapos pasinghal niya inutusan ang panay ang reklamong binata tumahimik na lang at kumain. Walang kamalay-malay si Nara na mas magiging magulo pa ang sitwasyon na ito sa susunod na minuto, bagamat buong awtoridad na nag-utos si Oran kay Hando na kumain lang, ngunit nagmatigas pa rin si Hando at sinabing hindi siya kakain, gayunman ay pinilit muli siyang inutusan kumain pero kahit na pinanlisikan na ng tingin ang pihikan na si Hando, umiwas lang ng tingin at pagkatapos sinabi ng may paggigiit na hindi susunod. Dahil doon ay tuluyan ng hindi nakapagpigil at tuluyan na rin nag-apoy sa galit ang ina ng tahanan, at muling binanggit na talaga bang hindi ka kakain, pero hindi man lang sumagot si Hando kundi naghalukip-kip lang at tiningnan lang ang nagagalit na nanay. Alam na alam ni Oran kung anong kahinaan ng pasaway na si Hando kaya't sa halip na gumamit ng dahas para lang sumunod ay ginamit lang niya ang ipinagbabawal na teknik, ang pagtatapon ng laway sa mismong mukha. Di man lang nakareact si Hando sa bilis ng pangyayari at syempre di rin niya inaasahan na talagang gagamitin ng kanyang nanay ang maruming pamamaraan na ito, pati si Nara ay nagulat sa kakaibang pagdisiplina na iyon. Samantala diring-diri si Hando habang gumagapang sa mukha ang malagkit na kalaghara, at gayong nawalan na siya sa katinoan, mga ilang sandali pa ay bumalik na siya sa tunay na anyo, ang kanina lang na binata na sobrang gwapo, na ni parang hindi makabasag pinggan ay naging matabang baboy. Natigilan ang dalaga sa natuklasan niyang ito matapos makita kung anong klaseng nilalang si Hando, na gayong siya pala ay mula sa lahi ng baboy. Karaniwan ng baboy ay likas na sa kanilang lahi ang pagiging masiba kaya't nitong bumalik na sa orihinal na anyo ang pagiging pihikan kanina ay tuluyan ng naglaho, basta-basta na lang nilantakan ni Hando ang pagkain na kanina lang ay iwas siya na kumain, pero ngayon ay wala nang paki sa iba kung wala silang makain. Halos mawala na rin sa katinoan si Nara nitong makita niya mismo ang transformasyon ni Hando, dahil kung tutuusin ang binatang ito ay talaga namang kinaiinggitan ng karamihan lalo na doon sa campus, dahil sa pagiging astig at walang kapintasan na ang pagiging pogi, ni kahit sa malayo ay maningning, pero isa lang palang baboy. Gayunpaman, kahit isang baboy si Hando ay hindi pa rin nawala ang paghanga ni Nara sa kanyang senior, sa halip palihim na tuyain ay binaliwala lang niya ang lahi ng baboy, bagkus kahit siya raw ay isa na ngayong baboy, perpekto pa rin ang kanyang pagiging baboy. Sa panig naman nitong si Hando na walang humpay ang paglamon na may kakaiba palang talento kahit walang tigil sa pagkain, abay wala rin tigil sa pagsasalita na masarap ang pagkain at bigyan pa daw siya ng dagdag sa hapunan, hanggang sa biglang natigilan nang makita ang kanyang nagawa sa hapunan. Di niya inasahang aabot siya sa pagiging sakim pero kahit gayon ay may naging magandang resulta dahil ang lahat ng pinggan ay tinalo pa ang hinugasan sa kinang, na kung saan kung tutusin pwede na muling gamitin sa sobrang linas ng mga pinggan. Bagaman simot ang lahat ng pagkain napawaw na lang si Yuri kahit naubusan siya ng pagkain, maliban si Gyeonwoo na siyang tanging nakaligtas sa katakawan ng baboy. Nawala na rin ang inis ni Oran sa mga sandaling ito kahit naubos ang lahat ng pagkain at nakangiti niyang sinabihan si Hando na masarap na ba ngayon? Tumalikod si Hando niyang sumagot kahit pabalang ay hindi rin magawa dahil sa tindi ng kahihiyang inabot, at pinagpawisan ng malapot. Lambot na lambot siyang sumagot at garalgal ang boses upang itanggi na ito'y hindi maganda, nagrereklamo rin siya na talaga bang hanggang ngayon ay itinuturing pa rin ninyo ako na isang baboy. Sa loob-loob ni Nara ay muntik na niyang sabihin na talaga namang ikaw ay baboy Sunbae, pero hindi rin nagtagal ang kapayapaan dahil nagwelga ang tatlong magkakapatid sa kanilang itinuturing na ina. Syempre una na dito ay si Hando na sinabing alam mo naman na hindi ko kakayanin kapag may nagtapon ng laway lalo sa aking mukha gaya ng iyong ginawa mo lang ba ang bagay na iyon para lumikha ng katatawanan, at sumunod na rin si Gihan na naglabas ng hinanakit. Bakit sa unang pagkakataon na ito ay basta ka na lang nagsuggest na isama ang batang iyan dito sa ating hapunan, at huli si Yuri ang may inireklamo, nagsumbong siya na kanina lang noong mapadpad ako sa kwarto ni Kuya Gyeonwoo abay biruin mo ba naman na inutusan niya ako na gumawa ng wordong bagay, pinagpanggap niya ako na pusa.
Patuloy pa rin si Hando sa pagrereklamo at ang mga tinga niya sa ngipin ay hindi na napansing tumatapon na pala sa mukha ng pinuno, gayunman ay sinubukan pa rin ni Oran na maging kalma at magbigay sana ng maayos na talumpati, pero sa kinalaunan tila naubos na rin ang pasensya dahil sa kabi-kabilang reklamo. Tuluyan na siyang sumabog sa mga oras na ito, iniangat ang isang kamay at sabay na sinasabing lahat kayo ay tumahimik. Na-trigger na rin sa pagkakataon na ito ang kanyang pagiging animal kaya't noong tumama ng malakas ang kanyang palad sa lamesa ay tumambad ang reyna ng gubat, ang mabangis na tigre. Wasak na wasak ang lamesa at tumilapon pa nga ang tatlong reklamador, si Hando, si Gihan at saka si Yuri, na ang tanging nakaiwas sa disgrasya ay si Gianwo pati si Nara dahil nasa dulo siya ng lamesa. Kaso dahil sa iba't ibang bahagi ng desk kasama ang mga kubyertos at pinggan hindi agad napansin ni Nara na lumitaw na ang hayop na kanina lang ay lubos na nagdulot ng takot sa kanya, pero hindi rin nagtagal ay nakita na niya si Oran na naging galit na halimaw, dahil dito napagtahi-tahi niya na ang nilalang na nakita kanina doon sa kwarto ni Gianwo ay ang nakakatakot na tigre na ito, tumulo na naman na parang daluyong ang pawis gayong kasing linaw ng tubig sa batis na siya pala ang reyna ng gubat, ang totoong tigre. Samantala buong awtoridad na pinagsabihan ni Oran ang mga bata na bakit kayo naging ganito kabastos sa harapan pa ng ating bisita, nawalan na ba kayo ng manners at kailan pa ba kayo gagalaw ng makataong pag-uugali, sa pagsisermon na iyon ay napabulagsak na lang si Hando ni Sigihan ay hindi magawa ang sumagot ng kahit ano, at si Yuri naman ay sumampay sa lamesang nahati. Ngunit habang abala siyang pagsabihan ang tatlo bigla na hinto ang kanyang pangangaral. Nang makita na may nakatutok na kamera na kumuha ng larawan at video sa buong eksena na iyon, natigilan si Nara matapos mapansin ang matatalas na tingin ng mga hayop, bagamat dala lang ito ng kanyang condition reflect ay kapos na siya upang magbigay paliwanag. Dahil ang kanina lang na mga nagkakagulo sa usaping pag-uugali ay naging magkakakampi, sabay-sabay nilang sinugod si Nara at galit na naguutos na burahin ngayon din ang larawan at video. Kaya naman dahil dito'y nataranta tuloy ang dalaga sa paghingi ng paumanhin, at itinanong kung dahil sa nagawang pagkakasala ay kakainin na siya ng pamilya Nam. Nagtaka si Oran tungkol sa binanggit na iyon ni Nara na kung plano siyang kainin, at narinig ko rin sa tigre ang nalilito na tanong na bakit naman daw nila ako kakainin, at dagdag pa niyang tila may malaking misunderstanding, ayon rin kay Oran na kung narinig ko na ba raw o kung alam ko ang tungkol sa alamat ng Dangon. Siyempre dahil alam ko rin naman ang tungkol sa alamat na iyon, kaya naman matapos kong sumagot ng oo, napilitan na rin siya magkwento ng kanilang pinagmulan. Sinimulan niya ang pangungusap sa maliban sa amin may iba pa talagang hayop na sumubok sa pagsubok ng Diyos, sa iba't ibang mga lahi ng hayop. At ngayon ay hayaan mo akong ipaliwanag ang tama at matapat, taas noong humarap si Hando at Gihan na animoy sinasabing pagkatapos nito, paniguradong bibilib na sa kanila ang kanilang bisita, at si Yuri naman ay nakangiti lang. Kaming napiling mga lahi ng hayop ay tinatawag na mga descendants beast, kumakain lang ng sagradong mugwort at bawang, na ibinigay mismo ng Diyos ngunit karamihan sa mga hayop na sumubok na gawin ang pagninilay ng 100 araw, pero marami ang tumakas mula sa yungib ng Diyos, kaya naman nabigo sila na maging tao sa kinalaunan. Sa kasamaang palad habang ako'y naaaliw na sa pakikinig sa alamat ng Dangon ay biglang sumabat si Gianwo na di umano bakit kailangang banggitin ang buong kwento, gayong paano ko raw ito mahahandle sa sitwasyon kung ito ngayon. Bakas na bakas rin sa mukha ni Gianwo ang matinding pag-aalala na sabihin ang lihim lalo na't kaklase niya raw ako, at bilang tugon, dahil nakita ko ang 4 na kasapi ng pamilya ay nagiging hayop o hayop na nagiging tao. Hindi ko siya sinalungat kundi may nais lang akong linawin. Bagaman natatakot ako sa maaring maging sagot ng lalaking ito ay sinubukan kong patatagin ang sarili para tanungin, Gianwo ikaw ba ay isang tao? Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig ni hindi man lang nagpakita ng pagbabago ng reaksyon at nanatili lang nakalma, habang ako na may kinakabahan na sa mga oras na ito, na tinatapos ang aking katanungan na, or ikaw ba ay isa rin sa lahing animal? Hindi ko napansin na matapos kong itanong ang bagay na iyon ay matitigilan ang magkakapatid na hayop, lalo na si Hando na laking gulat sa aking pagtatanong na ito. Ngunit puputulan ko muna ang kwento sa bahaging ito, na kung nagustuhan po ninyo ang palabas na ito ay maari magbigay ng isang bagsak na like para dito sa inyong lingkod, at pwede rin po kayo magbigay ng komento.
At sa susunod alamin natin kung paano haharapin ni Nara ang malaking pagbabago sa kanyang buhay, sa kinabukasan at sa susunod pang mga araw, dahil makikita na niya ang noon ay hindi nakikita ang mga multo, at ang mga kaluluwang ligaw sa campus, maging sa kanyang sariling bahay.